Okay. Okay, magandang hapon po sa bawat sa atin. Mapagpalang araw sa bawat isa. Ngayon po ay December 21. 4 days more to go at yan na po ang ating pinakahihintay na araw ng Pasko. Sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya, sa mga kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo. Yan po ay araw ng Pasko, araw po ng ating Panginoong Hesukristo. Merry Christmas! Ano po? Merry Christmas po sa bawat isa sa atin. Ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay patuloy po nating maranasan, matanggap. At ito po ay ating madama sa bawat araw po ng ating mga buhay. Purihin ang Diyos. Ngayon po sa araw pong ito, December 21, 2024 po, ay pagpapatuloy po natin ang ikatlong bahagi ng serye na ating pinag-aaralan ng Christmas Day. Po, this is the last part of the 3 parts series of the lesson na ating pinag-aaralan patungkol po dito sa Christmas na ating pinagse-celebra. Doon po sa unang bahagi, natin pong napag-alaman, natin pong inaral kung ano po ang ibig sabihin po ng Christmas. Ito pong Christmas ay dalawa. Ito po ay galing sa English word na pinagsama. Ito po yung Christmas. Ito pong Christmas, ang ibig pong sabihin nun ay Christ. Ito pong Christ, Mas Day. So pinagsama po yan, Christmas. So sa sa ating po mga Pilipino, ang tawag po natin diyan Pasko. Pasko po. Pero sa ating pong sa mga napag-aralan po natin sa nakaraan, marami pong mga spekulasyon kung kailan po bakit po ang December 25 ay siyang ginawang araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Alam po ninyo, wala po sa Biblia. Maski na po sa ang Biblia, maski na po sa ang mga manuskrito ang ating basahin, ang ating tingnan at ating tunghayan, wala pong nakasulat ng exact date ng kapanganakan po ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay yung pong December 25. Ito po ay kumbaga idineclare po ang December 25 na araw po ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay dineclare ng Roman Emperor. Roman Emperor na si Saint Emperor Constantine. Ito po ay idineclare na ang December 25 ay ito po ang maging Roman Emperor Constantine formally declared December 25 as the date of Christmas Day. Ito po ay ginawa niya na idineklara niya na ang December 25 ay ang pagdiriwang po ng kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay nangyari year 336 Christian era. Doon po sa mga unang-unang mga Roman Empire po nangyari yun. Pero nung pong December 25 221. Ito pong si Sextus Julius Africanus.
Po, isa po rin pong Roman leader to. Ito pong si Sextus Julius Africanus ay idineclare naman po niya, no po, ang December 25 na ito po ang kaarawan, ito po ang birthday ng ating Panginoong Hesus Kristo. At nung bandang huli, ito po ang universally accepted date. Ito po. So, wala po sa Biblia yung December 25 na kapanganakan po ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ito po ay ginawa po ng mga tao. Ito po ay base o ayon po sa kanilang mga katuruan, ayon po sa kanilang doktrina, sa kanilang pananalig at sa pananampalataya. Ang sinasabi po nila, yung pong December 25 yun, ito pong si Roman Emperor na si Constantine na dineclare po niya yung December 25 na na birthday daw po ng ating Panginoong Jesucristo. In replacement upang mapalitan po yung kanilang mga pagan, yung kanilang paniniwala na pagan worship, pagan holiday. Kasi po sa kanilang yung po sinasabi nila na December 25, actually sa kanila po, ito po ay birthday, na kinikilala po ng nila yung mga sun god nila, na ito daw po ang birthday ng kanilang sun god na si Sol Invictus. Ito po ang si Sol Invictus. Ito po ang widely celebrated Roman holiday. Ito po ang kinikilalang piyesta noong kapanahunan nun. Yung pong December 25 na ito daw po ay kapanganakan ni Sol Invictus. Ito po yung kanilang ancient Roman sun god. Ngayon po, dito din po sa Greek mythology, yung pong Titans yung pong si Helios, Helios, si Helios, yun po ay pangalan din po ng kanilang sun god. Sa Greek mythology po yan. Tapos po, meron din po silang kinikilalang Diyos naman. Ito pong si Apollo, na ito po daw ay ipinanganak din ng December 25. Ito po, wala pong mga date yan. Basta ang sinabi po nila, ang nakadeclare po niyan, ang nakasulat, ang nakatala, December 25. Ito pong si Helios, siya po ay Greek, nandoon sa Greek mythology. It personifies their Greek sun god. Pagkatapos po, itong si Apollo, siya po ay ang God of Enlightenment. Diyos ng pagkaunawa daw po itong si Apollo. Yung po ay birthday din niya, December 25. Ngayon din po, mayroon din pong pagan god na ipinanganak po ng December 25 na ang pangalan po ay Mitra. Kaya po, doon po, nung ako po ay nandoon sa Saudi, palagi po sila sabi na pagdating po ng December, it should not be Christmas. It should be Mitramas. Sapagkat, yun nga lang po, yun po ay araw ng kapanganakan ni Mitra. Mitramas, yun po ang tawag nila. Pero, ito pong si Pope Julius I. Well, Pope Julius I declared December 25 as the Jesus birth. Yun daw po ito pong si Pope Julius I. Medyo na po ako sa mga pangalan mo ngayon. Ito pong si Pope Julius I. Ito po, idiniklara niya na ang December 25 ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. So marami po mga haka doon. Meron doon sa December 25, 221 na noon po ay yung naging widely known na accepted date na pag-celebrate po ng birthday ng ating Panginoon Jesucristo. Pero hindi po lahat po ng yan ay mali. Dito po sa atin sa Pilipinas
dito po sa Pilipinas. Kailan po ba nagpasimula ang Christmas? Ang Christmas po dito sa Pilipinas ay nangyari nung dumating po si Magellan. Noong year 1521, nagkaroon po ng Christmas dito with nagkaroon pa lamang po ng mayroon pong Catholic influence ang Christmas dito po sa ating bansa. Ngayon, the first ever, okay, ang po natin kailan ba talaga ang kauna-unahang Pasko? Ang kauna-unahang Pasko po ay nakasulat sa Biblia, pero wala pong date ito, wala pong araw, walang petsa, walang oras kung kailan po nangyari naganap ang kauna-unahang Pasko. Alam po naman natin, pinag-aralan po natin na ang Christmas ay araw ng Panginoong Hesukristo. That is a Christ Day Christmas. No? Christ Day Christmas. Ang ating Panginoong, ang Christmas po, ito po ay nangyari nung ang ating Panginoong Hesukristo ay maipanganak po siya doon sa koral at siya po ay inilagay doon sa sabsaban. No, ulitin ko po, ang ating pong Panginoong Hesukristo, hindi po siya ipinanganak doon sa sabsaban. Siya po ay ipinanganak doon sa koral at siya po ay binalutan ng lampin, saka po inilagay doon sa sabsaban sapagkat wala na po lugar para sa kanila doon sa lugar na iyon na kanilang mahihigaan. Ngayon, doon sa pangalawang bahagi na ang sabi, ang napag-aralan po natin dito ay yung sa pagdating po ng ating Panginoong Hesukristo. Naging katanggap-tanggap po ba ang pagdating po ng ating Panginoong Hesukristo? Ito po ba ay naging katanggap-tanggap? Yung pagkasilang po ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi po. Ito po. Nung pa lamang pong maipanganak ang ating Panginoong Hesukristo, tinangka na po siyang patayin. Ito po, tinangka na po siyang patayin. Kung natatandaan po ninyo, dito po sa ating napag-aralan nito na dito po sa aklat po ni San Lucas, nung pong panganak ang ating Panginoong Hesukristo, mayroon pong mga matatalinong tao, mga negosyante, mga kinikilalang hari daw doon po na nanggaling po sa Persia, na sila po ay nagpunta doon sa Jerusalem, doon po sa Bethlehem, upang dalawin puntahan ang isinilang na sanggol na tinatawag na hari ng mga Hudyo. Yun po ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoon Hesukristo. Pero ang tanong po dito, siya po ba ay tinanggap nila? Hindi po. Sapagkat ito pong panahong ito, si Haring Herodes po siya po ang nando doon. Dahil doon sa sinabi na ipinanganak ang hari ng mga Hudyo, nagkaroon po siya ng bagabag, takot, pangamba sa kanyang buhay, sa kanyang puso. At natakot siya sapagkat iniisip niya na mawawala na siya sa kanyang pwesto, mawawala na siya sa kanyang posisyon, wala na ang kapangyarihan na ngayon ay kanyang tinataglay. Okay. Kaya po ang ginawa ni Herodes, ipinahanap niya itong Panginoon, itong pinanganak na hari ng mga Hudyo. Ang sabi po niya doon sa mga nagtatanong na patungkol sa pagkasilang ng ating Panginoon, hanapin ninyo siyang mabuti. Hanapin ninyo siyang mabuti at pag natagpuan ninyo ay sabihin po ninyo sa akin para ako man ay makasamba. Dito po ipinakikita dito yung ugali ng tao na gustong makinabang doon sa pinaghirapan ng iba. Ayaw magtrabaho, ayaw kumilos, ayaw gumawa. At dahil sa hindi siya binalikan ng mga inutusan niya, ng mga mago, na sabing hanapin ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, ano pong ginawa niya? Ipinapatay niya ang lahat ng mga bata, lahat ng mga sanggol, magmula sa edad na 2 taon hanggang sa 2 taon pababa. Pinapatay po niya lahat. So, kasama po doon ang ating Panginoon Hesukristo. Praise God! Salamat po at Diyos. Salamat po sa Panginoon. Hindi po napatay ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi po tinanggap
sa kanya pa lamang pagkasilang ay hindi na siya tinanggap. Nung siya ay nangangaral na marami pong mga bumabati ko sa kanya, hindi po siya kinikilala na siya po ay naggaling sa Ama. Hindi po siya kinikilala na siya po ang tagapagligtas. Hindi siya kinikilala na siya ang Mesiyas. Sa kabila po ng napakaraming mga himala na kanyang ginawa ang pagpapagaling sa lahat ng mga uri ng mga karamdaman, siya ay nagbumuhay ng mga patay, nagpalakad ng mga lumpo, naglakad sa ibabaw ng tubig, nagpakain ng libu-libong mga tao sa pamamagitan ng ilang pirasong tinapay at ng mga isda. Pinatigil niya ang bagyo, ang dilubyo sa dagat. Hindi nila matanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus is not welcome. Yun po ang mga ating napag-aralan doon sa part 1 and part 2. Ngayon, dito po sa last part, ano po? Ang binigyan ko po ng titulo ang pag-aaral po natin ito na The Purpose of Christmas. Ano ang kadahilanan ng Pasko? No? Ano ang kadahilanan ng Pasko? Pero sa umpisa po, balikan po muli natin yung ating mga pinagbabasihan ng mga talata. Yung pong mga scripture na ating mga pinagbabasihan sa ating pag-aaral. Unang-una po, ito pong nakasulat dito po sa aklat ni Isaias, Kabanatang 7, talatang 14. Isaiah chapter 7, verse 14. Ganito po ang sinasabi. Thank you, Lord. Therefore, the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Ang sabi po sa Tagalog, at sa gayon, ang Diyos mismo ang siyang magbibigay sa inyo ng tanda. Magbubuntis, magdadalang tao ang isang birhen, at siya ay manganganak ng isang lalaki. Tatawagin itong sa pangalang Emmanuel. Ganun po ang sa chapter 7 verse 14. Ngayon po dito sa chapter 9 verse 6 and sa verse 6. Ganito po ang sinabi. For unto us a child is born. Unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Amen. At sa atin ay pinanganak ang isang sanggol. Ang isang anak ay ibinigay sa atin, at ang kapamahalaan sa lahat ng mga bansa ay ibinigay sa kanyang mga balikat. At siya ay tatawaging kahanga-hanga, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at Prinsipe ng kapayapaan. Yan po ang mga talata na ating pinagbabasahin ngayon. Pero ang tanong po dito sa natin ay what is the purpose of Christmas? Ngayon, ganito po ang nito. What is the purpose of Christmas? Ano nga ba naman? Bakit kailangan mayroong Pasko? Ano po? Bakit kailangan mayroong Pasko? Hindi naman maraming nga ang hindi kumikilala dyan sa Pasko na yan eh. Bakit kailangan may Pasko? Ganito po ang sagot diyan. Matthew chapter 1 verse 21. Ganito po. The question to be answered is, what is the purpose of Christmas? Matthew chapter 1 verse 21, ganito po ang sinasabi. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. For he shall save his people from their sin. Unang-una po, ano ang kadahilanan o ano po yung pakay, ano po ang layon ng isang Pasko? Bakit mayroong Pasko? Ang Pasko po ay ang pagkasilang ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit kailangan maipanganak ang ating Panginoong Hesukristo? Maliwanag po sa ating nabasa na ang sabi ron ay upang iligtas ang mga tao sa kanilang mga
kasalanan. Ano po yung ano? Basahin po natin yung sa Tagalog para po madali, mas maano. Mateo, kabanatang 1, talatang 21. Manganganak siya ng isang lalaki at iso'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang ating pong Panginoong Hesukristo, siya po ay pinanganak upang tayo po ay ligtas, tubusin sa ating mga kasalanan, sapagkat po tayo ay maraming mga pagkukulang, pagkakamali. Hindi po tayo maliligtas sa tiyak na kapahamakan, sa tiyak na kamatayan, sa tiyak na kaparusahan doon po sa impyerno, doon po sa naglalagablab na apoy at asupre. Ano po? Bakit po? Yung pong mga yung po doon po sa ano ang ating pong Panginoong Kristo. Okay. Malalim po itong pag-aaral. Ang ating pong Panginoong Kristo, hindi lamang po siya dito sa New Testament, mababasa, makikita, matutunghayan. Doon pa lamang po sa Genesis chapter 3, verse 15, na ipropesiya na ihula na ipangako na ang pagdating po ng isang manlulubos sa katauhan po ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po yun? Basahin ko nga po sandali dito sa aklat po ng Genesis, kabanatang 3, talatang 15. Genesis, talatang 3, kabanatang 3, kabanatang 3, talatang 15. Ang Diyos po ang nagsasalita dito, ang Diyos Ama. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo at binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Ano po? Pag doon pa lamang po ay ipinahayag na, ipinanukala na, inihula na ang pagdating po ng manunubos ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat dito po sa aklat po ng Genesis chapter 3, dito po ipinakita ang pagkahulog ng mag-asawang Eva at Adan sa kasalanan. Ano po? Kaya ang tao po ay nahiwalay sa Diyos. Sabi ko nga po sa inyo na ang mga tao po ay nahiwalay sa Diyos. It took them 150 years na wala pong Diyos. Nung ipanganak lamang po si Seth, dito po sa aklat ng Genesis din, chapter 5. Nung ipanganak si Seth, doon lamang po nagpasimula uli na tumawag ang tao sa Diyos. Ano po? Yung tao nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, dahil sa pagsuway sa mga utos at batas ng Diyos. Pero sa kabila ng yun, napakabuti ng Panginoon Diyos. Napakabuti ng Diyos sapagkat doon pa lang sa araw na iyon na nagkasala ang tao, nandoon na kaagad ang pangako ng kaligtasan, ang pangako ng pagtubos sa kasalanan ng tao. Salamat sa Diyos, napakabuti po yan. Napakabuti po yan. So, ang nangyari po nga po, ipinanganak ang ating Panginoong Kristo. Kaya kailan siya ipinanganak? Bakit nga huli? Ano po? Bakit nga huli ang pagkasiyahan sa ating Panginoong Kristo? Ang dami ng mga nangyari sa buhay ng mga tao na nagkasala, nagkamali, nagkulang. Ganito po ang nakasulat dito po sa aklat po ng mga taga-Galacia. Galacia, kabanatang 4, talatang 4 ay ganito po ang nakasulat. Ngunit nung dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Ano po ang sinasabi rito? Okay, ulitin ko po. Verse 4, ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng babae. Ang Diyos po, alam niya kung kailan niya ipapadala, kung kailan niya susuguin ang kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Right timing, hindi siya nahuli, hindi siya nauna. On the said date, alam ng Diyos ang eksaktong panahon, eksaktong oras
kung kailan dapat maipanganak ang ating Panginoong Hesukristo. At nung maipanganak ang ating Panginoong Hesukristo, siya ay mayroong human mother. Tao po ang kanyang magulang. Ito po ang sinasabi dito sa ating binasa. He was born, ipinanganak siya ng isang babae. Ano po? Ipinanganak siya ng isang babae at nabuhay sa ilalim ng kautusan. Ano po ang ibig sabihin nun? Nung ang ating Panginoong Jesucristo po, siya po ay ipinanganak, mayroon po siyang magulang na babae, na tao, at siya po ay ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ibig pong sabihin nun, maging ang ating Panginoong Hesukristo, kailangan niyang sumunod, kailangan niyang tuparin ang lahat ng mga kautusan, ng lahat ng mga batas, ng mga Hudyo na kanilang kinikilalang noong mga panahong iyon. Ang Panginoong Hesukristo, kailangan niyang sumunod sa mga batas ng mga Hudyo. Nung mga panahong yun, there is only one government. This is the Roman government. There is only one power. That is the Roman government. Yun po ang kapanahunan. There is only one language there. Greek, Latin ang salita nila doon. Kaya po walang language barrier po noong panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya doon po ng panahon po ng panahon po ng Roman Emperor na ito, ang lahat po ng kalsada noon ay maayos, malinis. Sa lahat ng dako, ito po ay mga nakatutok. So, ang lahat po ng mga Kristiyano, lahat po ng mga tao ay makakapunta, makakadako, makakahayo sa mga lahat ng lugar na kanilang magugustuhan. Yun po ang sitwasyon noon. Isang gobyerno, isang batas, isang pamahalaan, isang salita, isang wika ang kanilang sinusunod. Bakit pinanganak ang ating Panginoon Jesucristo? Upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkukulang at mga pagkakamali. Sapagkat sinasabi po dito po sa aklat ng Roma, Romans chapter 3, verse 23. Ano po ang sinasabi doon? Romans chapter 3, verse 23. Sapagkat lahat tayo ay nagkasala, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. So, kung lahat tayo ay nagkasala, hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos, ibig sabihin lahat tayo ay mapapahamak. Pero ang sinasabi po ng Diyos doon po sa aklat po ni Ezekiel chapter 33 verse 11, ang sabi niya po ron, hindi nasisiyahan ang Diyos na ang kanyang mga anak, na ang kanyang bayan, na ang isa man sa mga liit na ito ay mamatay sa kanilang kasamaan. Hindi natutuwa ang Diyos, hindi nasisiyahan ang Diyos. Kung ang sino man sa atin, ang sabi nga po, kahit na ang maliit na ito, ang ibig pong sabihin, kahit na po yung mga musmos, ayaw pong mapahamak ng Diyos. Kahit na sino man, kahit na isa. Kaya nga po sabi po doon sa chapter 33 verse 11, hindi nasisiyahan ng Diyos. Kaya po, isinugo niya ang kanyang anak sapagkat nakita ng Diyos, nakita ng Ama, nakita ng Panginoon na ang mga tao, tayo po ng mga tao, lahat tayo, hindi po tayo nakaabot sa panuntunan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Sabi nga po dito sa isang bahagi, sabi nga po dito sa isang bahagi ng Biblia, dito po sa aklat ng mga awit, sabi, magmula sa langit, nakatunghay ang Diyos. Tinitingnan niya ang mga tao. Kung meron man kahit na isa na matalino, kahit na isa na matalino na naghahanap sa kanya, pero wala po siyang nakita. Wala pong nakita ang Diyos, wala siyang makita na taong matalino na naghahanap sa Diyos. Lahat
lahat tayo, magmula sa ating ninunong si Eva at saka si Adan, lahat tayo ay naligaw ng landas, lumayo sa Diyos, lumayo sa Panginoon. Hindi po tayo naging matuwid, mabuti sa ating Panginoon. Pero salamat po sa Diyos, salamat sa Panginoon. Sa kabila ng katotohanan na tayo po ay patuloy na sumusuway sa kanyang mga salita, patuloy na sumusuway sa kanyang mga batas, sa kanyang mga panuntunan, still God loves us. Ayaw po niyang mapahayamak ang bawat isa sa atin. Kaya nga po, ang sabi dito po sa Galatians chapter 4 verse 4, in the fullness of time, God sent forth His Son. Ano po? In the fullness of time, God sent forth His Son. Para ba? Ano po ba may pagmamalaki natin? Tayo ng mga tao, makasalanan, marumi, kahit maya nga lang gumagawa ng kasalanan, nakakagawa ng pagkakamali, pagkukuha, nabibigyan natin ng hinanakit sa mga loob. Ang Diyos, madalas hindi po natin siya nabibigyan ng kasiyahan, kagalangan. Yung pong gusto natin, yung pong sarili nating kakayahan, sarili nating kaalaman, sarili natin na mga desisyon ang ating patuloy na ginagawa. We never include God sa ating mga desisyon. Ang gusto ng Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa, palagi siyang kasama, dapat lagi siyang kasama. Hindi Sabi nga na hindi ako, magaling kasi ako matalino ako, kaya ako ay nag-asenso. Matalino ako, marami akong koneksyon, marami akong kakilalang nasa mga posisyon, kaya ako ay umasenso. No. Ang Diyos pa rin ang siyang naglagay sa mga taong iyan para ikaw ay matulungan. Ang Diyos pa rin. Pero hindi pa natin nakikita yun In the fullness of time, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Tao rin po ang ating Panginoong Kristo na sumusunod sa mga batas. Sabi nga po ang bait po ng Panginoon sa atin, sa kabila po ng this is the purpose of Christmas. Ano po? Sabi nga po doon sa Isaiah chapter 46 verse 4. Isaiah chapter 46 verse 4. Ang sabi po doon, ako ang inyong Diyos. Ang sabi po ng Ama niyo, ako ang inyong Diyos. Ako ang lumikha sa inyo. Ako ang lumalang sa inyo. Kaya katungkulan ko na kayo ay ingatan at pagpalain. Isipin po ninyo yan. Yung mga kabutihan ng Diyos sa atin. Ang sabi niya, ako ang lumikha sa inyo. Kaya katungkulan ko, may katungkulan, may pananagutan pa ang Diyos sa atin? Wala. Pero siya na mismo ang nagsabi. Katungkulan ko na kayo ay pagpalain, kayo ay ingatan. Kaya po dahil sa ito, dahil po sa malabis na pag-ibig ng Diyos sa atin, yung kanyang bugtong na anak ay kanyang isinugo. Ang sabi nga po for God so loved, yung pong salitang for God so loved, 2-letter word, ang laki, napakahalaga po ng salitang so. For God so loved the world. Hindi lamang po yung mga for God so loved the Filipino, for God so loved the Israelites, for God so loved the Jews. No. For God so loved the world. Lahat po tayo
ay minahal, inibig, iningatan ng Diyos sapagkat lahat po tayo ay kanyang nilalang nilikha. Kasama po tayo doon. Ano po, kasama po tayo doon. Kaya po yung kaya po nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo, kaya po dumating ang ating Panginoong Jesucristo upang tubusin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, pagkukulang, pagkakamali. Kaibigan ko, doon sa mga napag-aralan po natin sa nakaraan, kung sino-sinong mga tao na kanilang sinasabi na ipinanganak ng December 25, wala po tayong doon eh. Wala pong question doon, hindi po natin question yon. Maski na po anong araw na sila ipinanganak, so what? Ang ipinagdiriwang po natin, ang Panginoong Jesucristo, it is not that December 25, hindi po yun. Ang ipinag-celebrate po natin, dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Maski na po anong araw yan, kay January, February, March, April, May, June, July, maski na December pa, wala pong problema doon. Ang mahalaga, the point here is, dumating po ang ating Panginoon Jesucristo. Huwag na natin pagtalunan yung date. Huwag na po, wala pong mangyayari sa atin yan, magkakagulo lang po tayo diyan. Hindi na nga maayos yung buhay natin eh. Doon pa sa date, nagkakagulo na. So what kung pinanganak siya? Basta ang mahalaga po, dumating ang ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan, pagkukulang at pagkakamali. Praise God! Salamat po Diyos, salamat po Panginoon. Hallelujah. Lord, purihin ka, sambahin ka, takilain ka. Napakabuti mo sa amin, O God. Hindi ka nagkulang sa amin, O God. Sa lahat ng pagkakataon, O Diyos. Ama, madalas, palagi kaming tumatalikod sa iyo, palagi namin binibigyan ng sama ng loob. O Diyos, kami po ay patuloy na gumagawa ng mga bagay na nakakasakit ng iyong damdamin, O Diyos. Ama, patawad po. Panginoon, ito pong araw ng December 25 na maski na po, anong araw yan? Lord, salamat po. Ang dahilan po ng Pasko ay upang tubusin kami sa aming pagkukulang pagkakas. Salamat po, O Diyos, Ama, Panginoon. Hindi nga po kami karapat-dapat na tumawag sa iyo ng Ama. Hindi nga po kami karapat-dapat sa iyo tumawag ng Panginoon sapagkat kami po ay mga alabok galing sa putik. Wala kaming may pagmamalaki sa iyo. Wala kami may pagmamalaking talino, karunungan, kaalam. Wala kami may pagmamalaki na mga kayamanan, O Diyos. Wala kaming katangian, O Diyos. Subalit, Panginoon, isinugo mo ang iyong bugtong na anak. Walang kasalanan upang mamatay para sa kasalanan namin. Para sa kasalanan ko, namatay ang iyong anak. Lord, patawad po. I accept you, I receive you, I acknowledge the coming of the Lord Jesus Christ. I acknowledge Christmas Day. Every day, Lord, every day is Christmas Day. Hindi lamang po December 25. Hindi lamang po December 25 ang Christmas. Every day is Christmas Day. Sapagkat ang Christmas Day ay araw ng Panginoon, ang pagdating ng pagliligtas. Minsan po, Panginoon, Lord, sabi nga po nung pong ipanganak ang aming Panginoong Jesucristo, doon po sa koral, inalagay po siya doon sa sabsaban. Dahil wala na po lugar na kanilang wala na po sila mahigaan, wala na po sila mapagpwestuhan doon sa koral. Kaya doon po sa sabsaban, inilagay ang aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, banal, walang kasalanan, nahiga doon sa may sabsaban. Doon ipinapakita, O Diyos, yung kanyang kababaan. Yes, Lord, Ama, patawad po. Kung kami ay minsan nagiging napakataas po namin, O God. Patawad po, Panginoon. Yes, Lord. Patawad po. Panginoon, sabi nga po sa there is no room
para sa ating Panginoon doon sa lugar na iyon. Pero subalit, Ama, sa iyo, O God Diyos, sa iyo, mayroon pa kaming space sa puso mo, mayroon kaming lugar sa puso mo, sapagkat sinabi mo, kung sino man ang siyang tatawag. Lord, kung sino man ang siyang mananampalataya, may lugar kami sa iyong puso, oras. Hindi mo tinitingnan, Panginoon, yung aming mga kasalanan noon, yung aming mga mali noon, yung aming pagkukulang noon. Ang nais mo, O Diyos, ay makilala ka namin, kilalanin ka namin, O Diyos. Tanggapin ka namin bilang Panginoon, tagapagligtas ng aming mga buhay. Yun po ang Pasko. Yun po ang Pasko, O Diyos. Ang kilalanin ka, tanggapin ka, O Diyos. Paglingkuran ka, sambahin ka, dakilain ka, pasalamatan ka, purihin ka. Diyos, salamat po, salamat po. Tulad nga po na sabi ko, Lord, wala po kami maipagmamalaki sa iyo. Ultimo, O Diyos, itong mga salita, mga kataga na lumalabas sa aking bibig, O Diyos. Ito po ay sa iyo. Sa iyo nanggaling. Inilalagay mo lang po ito sa akin, Panginoon. Ipinapahiram mo lamang po ito sa akin. Ama, salamat po, Panginoon. Salamat po. Diyos, napakabuti mo po sa akin. Huwag na po sa iba na. Napakabuti mo po sa akin. At my age, oh God. Panginoon, patuloy mo pa po akong pinagpapala. Patuloy mo pa po akong binibiyayaan, iniingatan, pinoproteksyonan, maging ang aking sambahayan. Bawat isa sa amin, O Diyos, Panginoon, salamat po. Yung iba, Ama, hindi pa nga po ipinapanganak, nawalan na ng buhay. Pero ako, nandito ako at my age. Salamat po, Diyos. Panginoon, ito po ang kinikilala ko sa Pasko. Ang napakabuti mo sa akin, O Diyos. Napakabuti mo sa akin. Ama, ang dalangin ko, Panginoon, mapag-unawa po ng aking mga kababayan, ng aking mga mahal sa buhay, ng aking mga kaibigan, ng mga tao, O Diyos. Ang kadahilanan ng Pasko ay upang kami, O Diyos, ay muling maibalik. Upang ang tao, O Diyos, ay muling magkaroon ng kaugnayan sa iyo, sa Diyos Ama, Santong Espiritu. Matagal na panahon, O Diyos, ang tao ay nahiwalay sa iyo. Subalit, Panginoon, dahil sa Pasko, muling nagkaugnay ang tao sa Diyos. Panginoon, patawad po sa aking pagkukulang, patawad po sa aking mga pagkakamali. Ama, kung hindi pa po, alam ko po, O Diyos, hindi po sapat ang mga ginagawa ko upang tumbasan ang mga kabutihan mo sa akin. Katulad nga po, Panginoon, ng akin na pahayag dati. Madalas po sinasabi, Panginoon, walang kulang ang mga salita upang ikaw ay pasalamatan, upang ikaw ay purihin, upang ikaw ay parangalan. Panginoon, hindi po kulang ang mga salita, hindi po kulang ang mga kataga upang ikaw ay purihin sa may dakilain. Kaya lang po ay hindi nagiging sapat ang mga ito. Sapagkat ikaw po ay Diyos, hindi ka po tao. Yes, Father God. Kung ang mga salitang ito ay sasapat na ikaw ay papurihan, meaning hindi ka po Diyos. Subalit, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos, kaya maski na pa po kung anumang salita yan, talagang hindi po yan sasapat. But still, oh God, salamat po. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka sa aking simple at payak na kakayahan, oh God. Ama, tanggapin mo po ang aking papuri. Sa aking mga kapatid na patuloy po na sumusubaybay sa gawain to, sa patuloy po na nanunood, sa patuloy po na nakikinig sa gawain to, O God. Lord, purihin ka po, O Diyos. Sambahin ka, dakilain ka, Panginoon. Ama, napakabuti mo po. Napakabuti mo, O Diyos. Panginoon,
Salamat po na hindi mo po pinapatulan ang aming kahinaan. Patuloy mo kami, O Diyos, na pinagpapala. Ama, ikaw lamang po, Panginoon, ang siyang karapat-dapat, Panginoon, na purihin, sambahin at dakilain, O God. Yes, Father God, minsan po, Panginoon, ulitin ko po, nung pong dumating ang mga bago, doon po sa Jerusalem, doon po sa Bethlehem, ang mga magong ito, nadatnan nila ang bata nandoon sa piling ng kanyang ina. Sila po ay sumamba sa bata. Sila po ay naghandog doon sa bata. Panginoon, nandito po ako. Nandito po kami, O God. Sinasamba po namin ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Wala po kaming ibang sasambahin kundi ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. At siya lamang po ang aming hahandugan. Yes, God. Sa Kanya po kami maghahandog, sa Kanya magkapasalamat, sa Kanya kami magpupuri, sa Kanya kami magbibigay karangalan. Dakilain ka, O Diyos. Salamat po, Ama. Salamat po. Thank you, Lord God. Panginoon, kami po, O Diyos, ay lumalapit sa dakilang pangalaman. Nagpapasalamat po kami, nagpupuri sa isang pagkakataon ito, Panginoon, na ibinigay mo po sa amin upang makapag-aral po ng isang bahagi ng iyong banal na salita. Ama, what is the purpose of Christmas, O God? Napag-alaman po namin noon, Diyos, na ang kadahilanan po ng Pasko ay upang matubas kami sa aming mga kasalanan. Maiugnay muli ang mga tao sa Diyos na matagal na panahon nang nawalay sapagkat nagkasala, nagkulang, patuloy na gumagawa ng hindi tama, hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Subalit, Panginoon, salamat po. Dumating ka, isinilang ka, upang kami ng mga tao ay tubusin sa aming mga kasalanan, palayain kami. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka dakilaan. Ang mga tinataas ko po sa dakilang pangalan ng Diyos, ang mga kapatid po, kaibigan, kakilala, mga mahal sa buhay na patuloy po na sumusubaybay sa programa ito. Pagpalain mo po sila. Sila, O Diyos, na hindi pa kumikilala sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas po ng kanilang mga buhay. Ama, giyagisin mo po ang kanilang mga puso. Dalawin mo po sila sa kanilang pagtulog, sa kanilang pamamahiya, O God, upang sa ganyan madaman sa kanilang puso, kanilang damdamin na kailangan ka po nila bilang personal na tagapagligtas ng kanilang mga buhay. At ikaw lamang at sasambahin, dadakilain. Purihin ka, Ama, sambahin ka, dakilain. In Jesus Christ's name, I pray. Amen. Salamat po sa bawat isa. Okay. Ang oras po natin ay alas 5:48. 5:48 po ng hapon. Okay. Meron pa po tayong 12 minutes. Alam po ninyo, itong araw ng Pasko, kung napapansin po ninyo, bawat taon na dumadaan, nawawala na po yung sigla. Nawawala na po yung sigla na dati pag August pa lang, September, talagang yung mga tugtog po ng mga Christmas carols, mga awiting pamasko ay talagang kaliwat kanan sa salimbayan. Ngayon ilang araw na lang, halos wala kang marinig. Bakit po kaya? Nakakalimutan na po kaya natin na ang araw ng Pasko, ito po ay pagbibigay puri, pagbibigay karangalan, pagbibigay pagsamba, pagdakila sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Minsan pa po, naanyayahan ko kayo na ipagdiwang po natin ang kapanganakan po ng ating Panginoon Jesucristo na siya po ay dumating upang tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan, pagkukulang, pagkakamali. Hindi po yung December 25 ang ating ipag-celebrate. Wag po yung December 25. Hindi po nakasulat yon sa Biblia. Amen. Okay.